Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay The Gamer Pahardo at shoutout kay Miet Segduria. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Wow! Nang makita ang kalaban na direktang nagbabago ng porma sayon, si Chimeng, na nagtatago sa kadiliman ng inner circle, ay hindi maiwasang sumimangot sa oras na ito. Special Envoy, nagbago ang formation sa kabila. Parang nahahati sa dalawang bilog at papunta sa amin, nag-report din agad ang mga subordinate niya. Eto, medyo magulo ito, Special Envoy. Kung gagawin ng kaaway ang pamamaraang ito, mahihirapan tayong harapin ito. Itinaas ni Chimeng ang kanyang kamay at sinabing, I know, you don't need to say more. Paanong hindi maintindihan ng taong tulad ni Chimeng ang intensyon ng kabilang partido? Hindi siya nagsalita, hindi niya pinapanood kung paano itinayo ng kabilang partido ang porma sayon, ngunit iniisip lamang kung paano ito sisirain. Double siege, muntik na nitong makulong ang sarili sa kamatayan. Kahit anong laro mo, parang walang epekto, syempre, masasabi rin na ang lahat ng mga plano ngayon ay ganap na nabigo sa sandaling ito. Kailangan niyang pumili ng pinakaangkop na bagong diskarte sa pinakamaikling posibleng panahon. Parang may mga eksperto din sa kabila, sabi ni Chimeng. They have a double encirclement, kahit mabuksan natin agad yung first opening, mahirap buksan yung second opening, that time, the other party will surround US, Special Envoy, this is very hard, nag-aalala si Zia. Napangiti si Chimeng at nawala ang pag-aalala niya kanina, sinusubukan tayo ng amo ng kalaban. Sundin mo ang utos ko. Oo, pumunta tayo agad sa silangang bundok at ipunan ang ating lakas. Special Envoy, anong gagawin natin kung napapaligiran tayo? Ang lugar na itinuro ng espesyal na sugo ay medyo mataas at mataas ang boltahe na lugar. Gayunpaman, bagamat ito ay mataas, nangangahulugan din ito na maaaring palibutan ito ng mga tao mula sa lahat ng panig. Sa oras na iyon, mahirap para sa kanila na lumipad. Walang sinabi si Chimeng, do as I say. Oo, tinanggap naman ng mga nasasakupan ang utos, at nang akayin na nila ang mga tao, bigla na naman siyang pinigilan ni Chimeng, iwanan mo ako ng 20 tao. Hindi ka ba sasama sa amin? Gulat na tanong ng nasasakupan. Bakit kailangan nating sumama at kunin ng iba? Wala na tayong oras para isagawa ang utos. Oo, kinuha ng mga subordinate ang utos, at pagkatapos ay mabilis na pinamunuan ang isang grupo ng iba pa na bumangon ng direkta mula sa pinagtatagwan, at pagkatapos ay tumungo hanggang sa mataas na lugar. Bagamat nakaharang ang tanawin ng kakahuyan at damo, hindi makatakas sa mga mata ng sagong nakaputing damit at ng iba pa. Nakatakas ang kabilang partido. Mahinang tumawa ang espesyal na sagong puti, ito ay nagpapakita rin na ang aming pamamaraan ay gumana. May isang mataas na lupa sa hindi kalayuan. Natatakot ako na ang mga taong ito ay gustong pumunta sa mataas na lugar at pagkatapos ay gamitin ang lupain upang labanan tayo, gayunpaman, ito ay hindi gaanong makatwiran. Ang mataas na lupa ay hindi sapat, kaya natural na imposibleng mabuo ang tinatawag na sitwasyon kung saan isang tao ang namumuno at 10,000 lalaki ay hindi magagapi. Ang taas mula sa itaas ay hindi masyadong mataas, kaya ang terrain ay hindi maaaring magdala ng anumang bagay. Sa karamihan, maaari lamang itong labanan ng matigas ang ulo at bumili ng mas maraming oras. Ano sa tingin mo? Tanong ng sagong nakaputing damit na may maluwag na tingin. Ayon sa pangunawa ng aking mga nasasakupan, hindi sila dapat magkaroon ng paraan upang basagin ang ating pagkubkob, kaya pinili na lang nila ang bentahe ng mataas na lugar at nais nilang samantalahin ang pagkakataong maantala at makakuha ng ilang mga pakinabang para sa Han Sanchen.
Ang espesyal na sugo sa puting isip para sa isang sandali at karaniwang sumang-ayon sa view na ito. Sa totoo lang, kahit siya mismo ay hindi nakaisip ng paraan para masira ang kasalukuyang double formation, sa makatuwid, sa ilalim ng gayong mga pangyayari, ang mga salita ng kanyang nasasakupan ay may katuturan. Sige, kung magde-delay ka sandali, di bale, napakalakas talaga ng mga taong ito, hindi natin aakalaing papatayin sila ng parang baha, pero at least madali at malinis natin silang patayin. Dalhin mo agad ang mga tao para palibutan ako ng mabilis, huwag mo silang hayaang makatakas. Oo, kinuha ng mga nasasakupan ang utos, mabilis na inayos ang kanilang pormasayon, at pagkatapos ay pinakilos ang kanilang mga tropa upang palibutan sila sa mataas na lugar. Sa sandaling ito, sa wakas ay nagpakawala ng mahabang hininga ang espesyal na sagong nakaputi, hindi bababa sa sandaling ito, ang pangkalahatang sitwasyon ay karaniwang napagpasyahan. Pagkatapos, ang natitira ay talagang naghihintay lamang sa oras, sa wakas ay hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa kabiguan ng pagkubkob at pagsupil. Gayunpaman, kung minsan, ang mga iniisip ay maganda, ngunit ang katotohanan ay napakalupit. Nang ang kanyang mga nasasakupan ay humantong sa isang malaking bilang ng mga tao patungo sa mataas na lugar at malapit ng ganap na palibutan ang mataas na lugar, isang aksidente ang nangyari. Pagkakita sa tagpong ito sa kanyang harapan ay tuluyang natigilan ang nakaputing sugo na kagagaling lang. Naputol. Sa panig ni Han Sanchen, ang mga bula ng dugo sa dagat ng dugo ay tumigil sa paglaki, at tila may isa pang maliit na air cannon na muling tumutubo sa loob. Ito ay unang naprotektahan ng malaking bula at matagumpay na lumaki sa laki ng isang football. Pagkatapos, ang bula na kasing laki ng football ay nagsimulang kurbahin at lumaki. Gayunpaman, bagamat ito ay lumalaki ng baluktot, ang hugis ng katawan nito ay mabilis ding lumalawak. Sa pagtatapos, isang malaking bubble ang nalikha na higit sa 10 beses ang laki ng football bubble sa itaas. Nagkadikit lang ang dalawang bula, parang isang malaking tangke ng tubig na may maliit na football sa ibabaw. Pagkatapos, ang mga bula na kasing laki ng isang malaking tangke ng tubig ay tumigil sa pagunat at nagsimulang mag-deform, unti-unti itong naging oval, ngunit 4 na mahabang bula din ang lumitaw sa paligid niya. Kung may naririto, makikita niya na ang paraan ng dahan-daang pagbuo ng dalawang bula na ito ay biglang nagmukhang isang bagay. Unggoy, hindi tao. Nagsimulang maghiwalay ang dalawang spherical bubble, ngunit may koneksyon sa gitna, hindi ba ito ang leeg? Ang deformed spherical bubble ay medyo mahaba, medyo tulad ng isang katawan ng tao, habang ang 4 na pinaghiwalay na mahabang bula ay ganap na huminto sa ilalim ng isang tiyak na proporsyon, kung hindi mga paa ng tao, ano pa kaya ang mga ito? Sa lalong madaling panahon, ang imahe nito ay nagsimulang maging mas tiyak at detalyado, hanggang sa ito ay ganap na naging isang taong bula, at pagkatapos ay itinigil nito ang lahat ng paglaganap at paglaki. Medyo nakakulot ito, medyo parang sanggol sa tiyan ng ina, pero kumpara sa laki ng sanggol, parang kasing laki ito ng isang matanda. Tawag. Ang pinakalabas na air cannon ay nagsimulang lumiit, at ang mga bula sa loob ay tila naapektuhan ng pressure na nabuo ng pag-urong na ito, at nagsimulang mag-deform muli. Gayunpaman, ang mga paggalaw ng pagpapapangit at amplitude sa oras na ito ay napakaliit, ilang mga pagbabago lamang sa mga detalye. Ngunit kung titingnan mong mabuti, makikita mo na tumubo ang mga facial features nito, pati na rin ang mga daliri at paa. Sa loob lamang ng ilang minuto, ganap nitong nakuha ang lahat ng mga hugis na dapat taglayin ng isang tao, ang pagkakaiba lang ay ito ay isang bula, at ito ay transparent. Tawag. Muling yumanig ang pinakalabas na bula, this time, napilitan pa itong magbukas ng opening. Pagkatapos, bumuhos ang dugo at tubig sa maliit na siwang. Ngunit ang kakaiba ay ang mga alon sa labas ay talagang napakalaki, kaya ang presyon sa lalim na ito ay napakalakas din, sa sandaling may bukas na, ang dagat ng dugo ay dapat na ayon sa teorya ay bumuhos. Ngunit, hindi, dahan-dahan itong dumadaloy sa malaking bula na parang batis. Sa wakas, ito ay nakaimbak sa ilalim ng atmospheric canyon. Matapos ang halos 1/4 ng kapasidad ay naabot, ang puwang ay sarado. Ang mas nakakamangha ay ang 1/4 ng dugo ay nagsimulang manatili sa malalaking bula, dahan-daang gumagalaw patungo sa transparent na katawan ng tao. Sa lalong madaling panahon,
Ang transparent na katawan ng tao ay ganap na napuno ng dugo, at ang ikatlong bahagi ng dugo ng tubig sa malaking bula ay ganap na natupok. Ang pagtatanggol na ito ay tila maingat na kinakalkula, at ang dami ay sapat lamang. Ang taong bula na puno ng dugo ay hindi na magiging transparent, at hindi rin ito lalabas na mahina at walang karanasan, ito ay tila isang buhay na dugong tao. Pagkatapos, ang malaking bula ay nagbukas muli ng isang butas, at hindi mabilang na dugo ang bumuhos muli sa butas. Gayunpaman, hindi tulad ng dati, na kasing tahimik ng batis, ang bilis ng patubig sa pagkakataong ito ay halatang mas mabilis, kung kailangan kong ilarawan ito ay dapat na ang bilis ng isang ilog. Ang malalaking bula ng dugo ay napuno sa oras na ito, at ang bibig ay hindi nakasara pagkatapos ng pagpuno. Gayunpaman, tiyak na dahil dito, ang dugo mula sa labas ay hindi na muling dadaloy. Tawag. Biglang iminulat ng dagwang lalaki ang kanyang mga mata at ibinuka ang kanyang bibig, habang sinisipsip ang kanyang bibig ay agad na nabawasan ng kalahati ang dugo sa mga bula. Parang baliw itong sumisipsip ng dugo at humigop ng husto. Gayunpaman, ang malaking bula ay hindi sarado pagkatapos ng lahat, kaya bagong dugo ay mabilis na naidagdag. Pagkatapos na mapuno, siya ay kumuha ng isa pang malaking subo, at ang pag-ikot ay umuulit. Sa malapitan, mukha itong lalaking duguan na umiinom ng dugo, sa malayo, parang puso ng tao ang tumatakbo. Napaka-magical. Snap. Pagkatapos ng 100 beses na tulad nito, ang pinakalabas na bula ay ganap na nabasag at ganap na sumanib sa dagat ng dugo, at ang duguan na tao ay ganap na nahulog sa dagat ng dugo, na walang tigil sa pag-anod sa dagat kasunod ng undercurrent sa dagat ng dugo. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!